Okay, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome pong muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po ay tayo ay naririto o kami ay naririto sa bayan ng Dilgalig upang ilocate po ang isang property na may sukat na 11.2. Ang property pong ito mga kaibigan, wala po doon sa National Highway hanggang dito. Ito po ay merong 4.5 kilometers at ito pong property ito ay malapit mismo diyan sa eskwelahan na ating dinaanan kanina. Wala po dito sa aking kinatatayuan, siguro po mga 60 meters ang layo po nitong sinasabing itong eskwelahan. At papunta po tayo dun sa property. Mula po doon sa eskwelahang iyon, mga 300 meters daw po ang layo. Pero ito po nasa harapan ng ating camera, ito po ay dating kalsada o barangay road na sinudsod. Pero diyan po sa dito po sa tapos sa pinagparadahan ng aming sasakyan, diyan po ay cemented po yan mula doon sa National Highway hanggang po diyan sa lugar na yan. So ito po ay hindi pa nasisemento lugar na ito. At kagaya nga po nung nabanggit ko, mula doon sa barangay o diyan sa may cemented area iyan hanggang doon sa property, ito po ay may 300 meters. Tara upang makita natin yung property ito na ating ilolocate. Ito pong nasa harapan ng ating kamerang ito po yung daan papunta po doon sa mismong property. Ano po? Ito po yung hindi nasudsod na ito, pero sa ngayon ay hindi pa naaayos. Marahil ay naubusan na po ito ng pundo din. Dito sa parting kaliwang ito, dito po tayo dadaan para shortcut po itong daan. Pero ang totoo pong daan niya na ito. Dito lang po tayo dadaan sa parting ito sa kaliwang bahagi at medyo malapit po dito papunta doon sa property. Ano po? Katulad nga po nung nabanggit ko, mula dito hanggang doon sa mga 100 meters doon po nag-umpisa yung property, kwadrado papunta doon sa lugar na doon sa mamaya bibidyohan ko po yung lugar ano po. Medyo napaisog na lang po tayo dito sa may part nitong baba nitong property. Ito pong kinatatayuan natin ito ay yung kalsada na nanggagaling po doon sa may school. Mula po doon sa school hanggang dito mga 500 meters or 600 meters po ang layo nito. Ito lang po yung hindi cemented. Pero yung mula po doon sa may school na yun hanggang doon sa National Highway, yun po ay sementado na. So sa mga susunod pa marahil na panahon at nagkaroon ng pundo itong local government, masisimentuhan na rin din po itong lugar na ito. Ano po? Kagandahan nga lang po dito, di meron nga pagka baba nyo ng sasakyan at galing kayo ng kung saan lugar dyan sa Maynila, pagbaba nyo rito, mismong property na kasi ito ay barangay road po ito. Sakop ito ng property. Ngayon tayo po ay pupunta rito sa may parting baba nitong 11.2 hectares na ito para makita natin yung mga iba pang mga tanim dito sa ating nilulocate na property ito. Ito po mga kaibigan ay may sukat na 11.2 hectares. So yung mga niyog na may mga bunga na dito sa lugar na ito sa may parte nitong baba, medyo mahirap po ang daan, may padulasan kaya tayo ay medyo gumigiwang. Ayan, narito pala sa lugar na ito yung pinakang ano nito, maraming tanim na niyog. Hindi naman po hili itong property, semi-slope lang po yung pinanggalingan natin. Then dito sa lugar na ito na ito makikita natin dito mayroon siyang flatland. At kanina do sa una nating video, ito po ay meron ding overlooking. Makita natin yung napakagandang tanawin dun, mga kabubundukan. Parang chocolate hills yung nakikita natin dun. So, yung pong 11 hektarya, yung 11.2 ay dito po pala ito nagtatapos sa lugar na ito mga kaibigan. Then ito po ay papunta doon diretso hanggang doon sa lugar na yun. At base po dito sa may-ari nitong yung pinakantinan nito, nakausap po natin na andyan sa lugar na yan. Ayan. Ito daw po ay puno ng mga niyog na tanim, mayroon pong namumunga at mayroong katulad po nito na takaran pa lamang. So ito po mga lansones na yan nakikita natin sa harapan yan, mga lansones po yan. Yan po ay kasama dito sa 11 hectares, papunta doon yung 11 hectares na yon. So hindi na po tayo lalampas dito.
Ngayon ito po yung hangganan. Ano po, ngayon pupunta na po tayo diyon para makita naman natin yung ah, kabila nitong property ito na itong 11.2 hectares na itong binibenta. Ito po yung pinakang tenant nito. Kausap natin. Siya po yung nagturo nitong hangganan nitong 11.2 hectares na ito. Ayan, napakarami po nitong bunga na lansones o puno na lansones. Oh. Nanguha nga po kami ng bunga. Ayan. Napakaganda po ng mga niyog. Medyo mabababa pa namumunga na. Ayun, nakikita natin yung sa lugar na yun. Kailan po ang susunod po? Ay, ito po kapag sa isang buwan. Tutuloy tayo ko siya. Pwede mo naman po kakunti bunga pa ninyo. Gawin mo marami. Mga buko. Kaya tanong din po ni Tito ay at gawa ng para may magastos doon po. Mag-asikas ng pati. Ay, lagi mo na kaya kaya diyan ako pati. Nadya kayo dyan. Kung parang mo natin dito ay hati. Ngayon ay yung rasto. Medyo sa lugar na ito, slope ang tayo nitong lupa. Ano po, yan, malinis. Mamaya bibidyohin din po natin yung sa may parte ng ibabaw nitong property para makita natin yung hangganan dun. Pagkatapos mag-site ng hunguha itong mga ito ng lansones, so ayan. Ito po yung barangay road nitong property. Yan, paibabang iyan. So ito pong property ay napapagitna nito, kasama po ito. Makikita natin yung mabababang nyug na yan. Hanggat may mga tanim po ng nyug, kasama po yan dun sa 11.2 hectares. Kaganda pang mamunga nitong mga nyug na ito. Takaran pa. May mga portion po itong mga medyo masukal pa. Yan, pero ganun pa man po, may mga tanim pa rin pong puno ng niyog. Ayan, oh. Marami rin itong mga puno ng kahoy na mga softwood. Yan, naririnig po natin yung salagaslas ng tubig doon sa sapa, yung pinaka-boundary nito. Yun. Isang magandang property itong merong yung source ng tubig. Kasi mag-alaga ka po dito ng mga hayop, meron na silang pagkukunan ng inumin, hindi lang hayop, pati tao. So magiging malinis lang ito, maghuhukay lang doon sa tabi ng sapa, then bubukal na, magiging malinis na, pwede nang kuhaan ng inumin yun. Yan, hindi na po tayo bababa doon sa lugar na yun kasi tanaw naman po natin ano po. Kung saan nakalagaslas yung tubig, nadyan po yung sapa, yun yung pinakang boundary nitong property itong 11.2 hectares. Dito po sa lugar na ito ay medyo malinis po ito. Pero doon po sa lugar na ating mamaya yung pupuntahan natin ay medyo masukal at may mga tanim po ito na mabababa pang niyog. Pwede rin po kayo dito mag-alaga ng mga hayop katulad ng mga baka. Lagyan lang po ninyo ng babayar itong palibot para hindi makalabas yung hayop. Ito po ay safe na. So may makukuha na ng inumin.
So ayan po, medyo masukal pa rin yan. Marami po itong mga softwood na pwedeng ulingin ito. Meron ding mga hardwood na pwedeng gawing bahay o pambenta. Ayan yung saging, oh, medyo matigas na. Pwede nang kunin yan. Napakarami po nitong tanim na lansunis, itong property ito. Nakita naman po natin kanina doon. Okay, tara, pupunta na po kami doon sa parting itaas nitong property para yun naman po yung mabidyohan natin. Hindi na nagkabon. Ay, magkakabol sa inyo po nito. Pakita nila ang tutulong nila. Ayo. Sige. Sige po. Magkano na nakatulog sa tayo? Ha? Doon na. Ang takay po, doon lang ang naman. Hindi ka huwag takay ko yung mo. Pakabukas na. Gaganda pa ng mga bunga ng niyog, ayan oh. Yan oh. Kumbaga sa maraming panahon pa mapapakinabangan ito, mga 50 years. Mapapakinabangan pa itong mga nyug na ito. Mabababa pa din, meron pa itong mga bagong tanim. Yun na pupo, ayan, makikita natin sa harap ng kamera. Ayun, sa may paahong iyon, meron din pong matataas na yan, merong mabababa pa, pero na may namumunga na. Ay, tama yun. Okay, tara po, pupunta tayo doon sa may part nitong taas nitong property. Dito po tayo pumunta sa may baba nito, yung hangganan dito. Nakita naman natin kanina na ituro doon sa may Madre Cacao na tinuro ko na yung kanina. Papunta doon sa lugar na yun, then nagkumudrada po pa ganyan oh, sa lugar na yan. Yang natitira po na isapa yan. Ayan po yung pinakantinan dito na nagtuturo ng ng mga hangganan. Okay, ito pong dinalakaran natin ito, nasa harap ng camera. Ito po ay nasudsod na itong Barangay Road. Katugtong po ito nung naandun kanina na sa binabaan natin. Yan. Napakalaki na itong batong ito. Baka ito ay may treasure pa. Dito po sa may 14 ng kanan nitong property ito nilalakaran natin ito. Ayan, tututukan ko po ng camera. Yan po ay masukal pa. Wala pa po itong mga tanim na nyug. So ito po ay hinahawa nung tidan para taniman. Na nakausap natin kanina. Both side po nitong nilalakaran natin itong Di Umano'y Barangay Road. Ay sako po ito nung 11.2 hectares. May mga tanim din pong mga nyug dito. Ayan, lugar na to. Medyo masukal na nga lang po. May edad na rin po yung pinakantinan kaya hindi na rin siguro niya makayanang linisin itong property ito. Medyo kuha na po ang aking pagkasalita kasi medyo pagod na. Dasod na. Balik na po tayo doon sa ating
pinanggalingan. Pero may nakikita pa rin po tayo pa ilan-ilan dito namumunga ng nyug. Ayan oh. Masukal nga lang po. So yung tayo nitong property ito dito, ito po ay hagnay o slope laang. Ayan oh. Ito po yung kasako pa rin po ito nung 11.2 hectares. Nakikita natin yan sa harap ng camera. Napakarami po nitong tanim na kadyos. Yan. Ito po yung sinasabi nung kanina na marami tanim din siya rito mga nyug. Yung mga bagong tanim ay makikita po natin. Ayan. So ito ay kanyang ginagamasan. Ito. Hanggang dun sa babang iyon, yung may nakikita po ninyo mga nyug na yun, yan po ay kasama pa doon sa 11.2 hectares. Yan, pagbabang yan. Hanggang dito. Unti-unti na nga po niyang hinahawanan kasi tinataniman nga po niya ito ng mga nyug. Ayan. Dito po tatapos yung pinakang property sa lugar na ito yung saging na yan. So yan, mula sa saging na yan, diretso po yan papunta ron. Ngayon nag-eskwala po yan papunta ron hanggang sa may ilog na dadaanan natin mamaya yung 11.2 hectares. Then gumayang pa po ito hanggang doon sa may mga puno na yun ng niyog. At yan, yung pababa pong yan, yan po yung kasama doon sa 11.2 hectares. Dila po sa lugar na ito, napakaganda nito magbahay kasi unang-una maraming nakaka-refresh kung kayo man may mga problema o suluran sa buhay. Dito lang malayo po yung inyong matatanaw, malayo. Yan, maganda ang mga tanawin dito, mga kabubundukan. So kung nalinis lang po itong harap na ito, makikita natin yung kagandahan ng mga bundok na yan. Sariwa ang hangin sa lugar na ito. Okay, doon po sa mga nagnanais na mag-invest ng isang property, may return income na ito. Ay isa po ito sa mga inire-recommenda namin sa inyo mga kaibigan. At mula po doon sa barangay o sa National Highway, mula doon hanggang dito, ito po ay mga 4.5 kilometers lamang po ang layo nito. At ito po ay mula dito hanggang doon sa may school, yan po ay cemented barangay road na. Ito lang pong lugar na ito ang hindi pa na sisemento. Pero sa kalaunan at nagkaroon na muli marahil ng pundo, baka po ito yung maabot na ng semento. Yan po yung bagyas ng kalsada. Ito po yung nasudsud na base doon sa nakausap natin tenant dito. Tara. Tayo po ay uuwi na. Mamaya po sa pagtatapos ng aking video, bibidyohan ko po yung may kwanton, yung may cemented barangay road doon na kung saan nag-umpisa mula doon hanggang dito. Ito po ay nasa 500 to 600 meters po. Pero ito naman po ay barangay road.